Magandang araw po sa ating lahat. Ako po yung lingkod, Romy E. Buntigaw. Magbibigay po sa inyo ng kaunting talakayan tungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi marami pong mga tao na napabilang sa ibang relihiyon na hindi naniniwala na ang ating Panginoong Hesus Kristo ay isang Diyos. So dito malaman po natin sa presentasyon ito, isang PowerPoint presentation, na meron po tayong mabasa na mapatunayan po mula sa banal na aklat. Ating matutunghayan at malaman na mismo galing kay Panginoong Hesus Kristo tungkol sa kanyang pagka-Diyos. So ang pamagat ng ating talakayan ngayon ay ang pagpapatunay mula sa Biblia na sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. So, meron ba tayong mababasa? So, yan ang ating pag-aralan ngayon, mga kapatid. Kasi marami pa ring grupo dito sa mundo ang hindi naniwala na si Jesus Kristo ay Diyos. Katulad ng ating mga kapatid na Muslim. At saka yung mga membro o ministro ng grupong INC, no, na itatag noong 1914. Hindi sila naniwala na si Jesus ay Diyos, bagkus ay tao lamang. So yan ngayon ang ating pag-aralan upang malaman natin kung meron ba talagang katibayan, kung meron ba tayong mapatunayan mula mismo kay Panginoong Hesus. Kasi ayon po sa sinabi ng ilang mga ngaral ng Biblia at sa Quran, no? Merong grupo, merong mga tagapangaral na hindi nila mapatunayan mula sa kanilang binabasa na banal na aklat na si Jesus mismo ang nagsabi na siya ay Diyos na tagapaglikha. Ayon lamang sa kanila ay si Jesus mismo ay isa lang messenger o pinadala ng Diyos, at hindi siya talaga ang Diyos na creator. Pero sa ating mga Kristiyano niwala sa pagka-Diyos ni Panginoong Hesus, naniniwala po tayo na si Hesus ay isang tunay na Diyos. Siya yung creator. So yan ang misteryo na nakabalot sa ating paniniwala, sa ating mga Christian, dahil naniniwala po tayo na si Hesus ay Diyos. Pero sa sabi ng mga ibang tagapagpangaral o sa mga mangangaral na walang mababasa, walang katibayan, na mismo mula kay Panginoong Hesus Kristo nanggaling. Kasi sabi nila, yung pagpatunay na mabasa na si Hesus ay Diyos, Kristo ay mga sulat lamang ng kaniyang mga disipulo o tagasunod sa panahon ni Panginoong Hesus Kristo noon. Yung mga naniwala, yung mga inspired writers, no? Yung mga inspired writers, yun lang ang nagpapatunay, naniwala, sumulat na si Jesus ay Diyos o Kristo. Pero walang mababasa, sabi nila, na merong verse dyan sa Biblia na mababasa mula Old Testament to New Testament na si Panginoong Hesus Kristo ay umamin o nagpapahayag o pinapahiwatig niya na siya ay Diyos o Diyos na creator. So paano natin yan, mga kapatid, mapatunayan, lalo na sa ating paniniwala sa pagiging Kristiyano na si Kristo Jesus ay Diyos talaga, no? One substance of the Father. So paano natin mapatunayan na meron talagang mababasa, merong verse sa banal na aklat? So yan ang ating pag-aralan ngayon. So itong kunting kaalaman ko, i-share ko sa iyo kasi itong kaalaman na aking ipapahayag sa inyo ay mula po sa aming
Mahal nga tagapagturo sa spiritual division na si Master Pope Benito Yabo. So, aking pong i-share ang kunting kaalaman na ito upang mapagtibay lalo ang ating paniwala na si Panginoong Hesus ay talagang Diyos. No? Merong mapatunayan talaga. Ngayon, yan ang ating pag-aralan. Si-share ko sa inyo ang kunting kaalaman na ito. So marami pa rin grupo dito sa mundo at alam naman natin yan. At maraming relihiyon sa mundo kasi iba-iba ang relihiyon. Ang ancient religion natin, no? Merong 8 ancient religion, meron ding 10, merong 6. So yan ang iba-iba ang Panginoon dyan. Sa Christian, ang Panginoon natin ay si Jesus. Panginoong Hesus Kristo. So ang ating pagbabatayan ay itong ang banal na aklat. Yung Biblia. Yan ang ating panghahawakan, yung ating babasahin. Meron ba nakasulat yan? Para mapatunayan natin, ayon sa ibang tagapagpangaral, ibang mga pare, ibang mga imam, nagsabi na kung merong verse na mabasa dyan na umamin si Jesus, ay maniniwala sila. Kasi ayon nila, mas naniwala sila ni Panginoong Hesus kasi sumusunod sila sa mga turo ni Hesus. At wala daw sinabi si Jesus na siya ay Diyos. So pag sumusunod sila sa turo ni Panginoong Hesus, ibig sabihin, kung sumusunod sila sa mga pangaral ni Panginoong Hesus, so ibig sabihin kung anong sinabi ni Panginoong Hesus ay dapat ng paniwalaan. Kasi si Jesus ay mula sa Diyos na pinadala dito sa mundo. At ngayon pag-aralan natin na si Jesus mismo, mula mismo sa kanyang bibig, maintindihan natin na siya ay Diyos o Diyos na Creator. Saan natin yan mababasa mga kapatid? Ito, ang sabi ng ibang grupo ng relihiyon na si Kristo ay isa lang propeta. Isang propeta. Ang iba naman ay tao lang po siya. So yan ang ating pag-aralan. Sinabi nila yan dahil ayon sa karamihan sa kanilang preacher o taga-turo o tagapagturo sa kanilang simbahan ay ang nagsulat na si Jesus ay Kristo, Diyos, ay tanging ang mga disipulo at tagasunod lamang niya ang nagsulat. Hindi mismo nanggaling sa bibig ni Panginoong Hesus. Kaya yan ang sinabi ko na. So ito yung verse mga kapatid na tinuro sa amin ng aming mahal na tagapagturo ni Master Pope Benito. So ito yung verse, pag-aralan dapat nating intindihin ito ng mabuti. Ito ay nakasulat sa Tagalog version. So sa Juan Kapitulo 8 versikulo 24. Ito ang sinabi, King James Version. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. So yan ang sinabi yan sa Tagalog version ng banal na aklat. Sinabi dito nga sapagkat malibang kayo magsisimpalataya na ako nga ang Kristo. So dito inamin ni Panginoong Hesus Kristo, inamin niya siya ang Kristo. Maliban na lang kung sila maniwala doon sa Israel noon. Kasi itong Juan ito sa Juan Kapitulo 8, ang basahin natin mula sa itaas, si Jesus mismo, Panginoong Hesus mismo ang nagsabi ng mga katagang ito. Kaya sanggaling mismo sa kanya, quoted ito na sinabi ng Panginoong Hesus. So dito inamin niya na kung hindi lang maniwala na ako ang Kristo, mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. So malinaw dito sa Tagalog. At dito naman sa Bisaya, no? Cebuano na dialect. Basahin po natin. 1:8 versikulo 24. Busa mingon ako kaninyo nga mga matay kamo sa inyong mga sala, kay kung kamo dili man nagpanuo nga ako mao si Kristo, mga matay kamo sa inyong mga sala. So klaro, malinaw dito mga kapatid. No, ang Kristo pa rin ang inamin ni Panginoong Hesus, no? Kay kung kamo dili man nagpanuo nga ako mao si Kristo, mga matay kamo sa inyong mga sala. Malinaw ang sinabi dito. Kristo, inamin niya. Kung dapat natin intindihin mga kapatid, kung naghanap tayo ng original version na yung mas una pa sa kung anong dialektong ginagamit o lingwahe, doon tayo magbabase sa English. Dahil yung English ay nauna pa yan, no? Unang translation po yan kaysa sa Tagalog at Bisaya.
Kasi from Hebrew, tinanslate, no? Tinanslate sa English, King James. So King James ang pinagbasihan natin. No? Yung mga scholars, grupo ng mga scholars ang kanyang pinatranslate nito. At ito ang ating pagbabasihan ng King James Version. Hindi katulad ng Bible na isa lang tao ang nag-translate na mayroong sariling paniniwala. Hindi katulad sa King James na divided ang mga scholars. Kaya hindi nagbabase kung ano yung mga faith nila. Walang kinikilingan. So ito ang King James Version at ating pinagbabatayan, no? So ito yung sa Cebuano, sa Bisaya. So malinaw dito na sinabi ni Panginoon na siya yung Kristo. Ako, mao si Kristo. So ang pagbabasihan natin yung nauna pa nito, no, sa Bisaya at Tagalog. Doon tayo sa English. Ito yung nakasulat sa English. John 8 verse 24. I said therefore unto you that ye shall die in your sins. For if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. So malinaw dyan mga kapatid. If ye believe not that I am He, hindi sila maniwala that I am He, ye shall die in your sins. So hindi sila maniwala noon, hindi sila maniwala sa yung He, mamamatay sila sa kanilang mga kasalanan. Iba ang nakasulat dito sa English mga kapatid. Kasi sa Tagalog, Kristo ang nakasulat doon. Hindi sila maniwala na ako ang Kristo. Sa Bisaya, ganun pa rin, Kristo. Pero dito sa English, ang nakasulat ay He. At alam namin natin yung He, kung balikan natin ating pag-aaral, may pinag-aaralan natin sa subject na English, yan ay isang pronoun. That is a pronoun referring to a male, he. Third person singular, he. So bakit naging Kristo yan doon sa Tagalog version? Ano po ba ang nakapalobo o misteryo ng diyan sa salitang he? That I am He. Sabi ni Panginoong Hesus, I said therefore unto you that ye shall die in your sins. For if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Kung hindi daw sila maniniwala na siya yung He, ay mamamatay sila sa kanilang mga kasalanan. Yang He. Bakit ang translation niya sa Tagalog at Bisaya ay Kristo? So yang He ay Kristo. At naniniwala tayo na ang Kristo ay isa lang sa Diyos. Siya yung Diyos na creator na gumawa ng mundo. So mahirap, misteryoso kasi ang ating paniwala sa Christian faith natin mga kapatid. Kasi pag sabihin natin Kristo ay isa lang yan sa Diyos na tagapaglikha, creator, na naging tao dito sa mundo. So dito natin malaman kung bakit ang Kristo o bakit sa Panginoong Jesus Kristo ay Diyos. Nasabihin natin na yung Diyos na wala sa langit at naging tao. Dito natin yan malalaman at maintindihan ng mabuti. Bakit? Dahil dito sa katagang, dito sa ating mabasa, sa word na ito, yung He, malaman natin kung bakit He ang ginamit dyan, kung sino yan, kung Diyos ba yan, saan natin yan mabasa at ano ang pagpapatunay dyan. If you believe not that I am He. So itong He mga kapatid, sabihin ko sa inyo, ito ay mula sa sulat ni Propeta Isaias. Diyan natin malaman na yang He ay Diyos na creator. Na inamin ni Panginoong Hesus. Na sinabi po niya na pinapahiwatig po niya noon. Pinahiwatig niya doon sa mga tao sa Israel. Malinaw yan kasi, if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. So maintindihan natin na sa kanyang sinabi, parang logic niya, logically speaking. Na kung hindi kayo maniwala na ako mao siya, na ako ay siya, ay mamamatay kayo. So maintindihan natin na sinasabi niya siya ay siya yun. Kasi kung hindi maniwala, mamatay. So malinaw na mayroong pag-aamin ni Panginoong Hesus noon. Dapat ating intindihin ang mabuti para sa ating kaligtasan. Kasi ang katotohanan ay ang kapagbigay sa atin ng kalayaan o kaligtasan. Kasi malaman natin ito, magiging maliwanag ang ating isipan mga kapatid. Yung pag-iisip ay maging malinaw at maunawaan natin kung anong pinapahiwatig sa banal na aklat. Lalo na sa mga sinabi ni Panginoon Jesus. Basahin natin. Okay, ito. Sino po ba yung siya o He? Ito yung sinabi ng Panginoon. Sino po ba yung siya o He? No?
na tinutukoy ni Panginoong Hesus na siya yun. Sino yung He? Dito natin malaman, basahin natin. Dito sa aklat na Isaias, Kapitulo 41, versikulo 4. Ito yung nakasulat. Sinong gumawa at yumari na tumawag ng mga salit-saling lahi mula ng una? Akong Panginoon ang una at kasama ng huli, ako nga. O sinong gumawa at yumari? Who created at natapos, tinapos, na tumawag ng mga salit-saling lahi mula ng una, yung mga henerasyon. Akong Panginoon ang una. So siya yung Panginoong una. At kasama ng huli, ako nga. Sa huli, siya pa rin. So yan ang sinabi dyan sa Tagalog version. Basahin natin sa Bisaya. Isaiah 41 verse 4, ito yung nakasulat sa Cebuano. O Visayan language, sa Cebuano language, sa Cebuano dialect, ito yung nakasulat. Kinsay nakabuhat og nakagama niini, nga nagatawag sa mga kaliwatan gikan sa sinugdan. Ako si Jehova, ang nahauna, og uban sa katapusan, ako mao siya. So klaro dire, no? Malinaw na sinabi na ako si Jehova, ang nahauna. Siya yung Diyos ang nauna. Uban sa katapusan hanggang sa huli, ako mao siya. So, kanina sa Tagalog, akong Panginoon. Dito sa Bisaya, o sa Cebuano dialect, sabi, ako si Jehovah. No? Kasi yung Jehovah, merong Jehovah's Witness. Ang pangalan ng Panginoon ay Jehovah. So, ito yung kalagay dito, Jehovah. Pangalan ng Panginoon na pinawalaan nila. Na pinawalaan ng mundo. So, nakasulat dito sa Biblia, sa translation. So, ako si Jehovah. At doon sa Tagalog, ako ang Panginoon. So, Panginoon yan. Na, sabi dito, ako si Jehovah ang nauna. So, yung Panginoon at Jehovah dito, pinahiwatig, na sa nauna at hanggang sa katapusan o sa huli, ako mo siya. So, isa pa rin. Panginoon pa rin ang sinabi dito. Pero ang sinabi, ating tinalakay ng mabuti, yung He, sa English version kasi unang translation. So doon tayo sa unang translation na English kaysa sa Tagalog at Bisaya. Ito yung sa English, mga kapatid. Sa Isaiah 41 verse 4, who hath wrought and done it, calling the generations from the beginning, I the Lord the first, and with the last I am He. So dito na mas klarong-klaro, I the Lord the first. So siya yung Panginoon the first, sa una. No? Who hath wrought and done it, no? Gumawa at natapos, calling the generations from the beginning. So yung henerasyon ginawa niyan. Sino yung unang henerasyon? Si Adan yon. No? Sino yung gumawa at natapos, tinapos, calling the generations from the beginning? Sino gumawa? I the Lord the first. So yung Panginoon ang gumawa, ng kapatid, the Lord the first, and with the last I am He. Dito natin malaman, mga kapatid. Ito yung magbibigay ng diin, yung katotohanan tungkol sa salitang He na ginamit ni Panginoong Hesus Kristo. That if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Kasi dito yan naka-sentro, mga kapatid, yang He. I the Lord the first, and with the last I am He. No? Sinong gumawa? Who hath wrought and done it? Calling generations from the beginning, I the Lord the first, and with the last I am He. So yung Lord, yung gumawa sa henerasyon, yung gumawa ng mundo, at natapos niya, no? At nagpahinga siya sa kapitong araw, siya yung Lord the first, yung Alpha. At sa huli, the last, ano na ang sinabi dito? I am He. Nagiging tao na po, mga kapatid. Kasi He, referring to person. Lalaki yan, He. Pronoun. With the last, I am He. Kaya po, naniniwala po tayo kay Panginoong Hesus na siya yung Diyos na creator na bumaba sa mundo dahil sa katagang na isulat dyan o dito sa Isaias, sa aklat ni Isaias. Mga kapatid, kasi malinaw dito, I the Lord the first, yung tagapaglikha ng mundo, gumawa ng tao, ginawa niya si Adan, yung first generation. Sabi niya, I the Lord, siya yung gumawa, yung Lord first. At ang sabi dito, and with the last, I am He. Inamin po ng ating Panginoon
na tagapaglikha, the creator, na hanggang sa uli, sa last, siya pa rin yun, yung He. Kaya malinaw yung sinabi ni Panginoong Hesus, if ye believe not that I am He, He shall die in your sins. Kung hindi kayo maniwala na ako yung He, ako yung siya, mamatay kayo sa inyong kasalanan. Kaya malinaw na merong pag-amin po ang nangyayari. Kaya hindi po totoo, mga kapatid, na sabi ng ibang tagapagpangaral dyan, ng Biblia at ng Quran, kasi meron pong ibang Kristyano na hindi niwala na si Panginoong Hesus ay Diyos, tao lang po sa kanila, at sa iba ay messenger lang po. So dito malalaman natin, dito natin natutunghayan. Dito tayo naliwanagan na meron talagang ipinahiwatig sa Panginoong Hesus, meron siyang sinabi na siya ay Diyos. Hindi lang Diyos, kundi Diyos yung Creator. What wrote and done it, calling the generations from the beginning. I, the Lord first, and with the last, I am He. Kaya diyan lumabas na ang Kristo ay Diyos, mga kapatid. Sabi nila, ang Kristo ay sugo. Tama yan, sugo. Kasi Christos yan, no? Latin, Christos, Greek, Christos. Ang meaning sabihin po niyan, sugo o anointed, nadala. Sugo. At yan ay Diyos. Hindi lang Diyos, kundi Diyos na Creator. Bakit? Dahil diyan nakasulat, Isaiah 41 verse 4, what wrote and done it, calling generations from the beginning, I the Lord first, and with the last, I am He. Kaya malinaw, mga kapatid, malinaw pa sa sikat ng araw na meron tayong mababasa. Salamat tayo sa ating Master Pope na tinuruan po tayo nito. Master Pope Junito. Dahil kaya na nating sagutin ang mga tagapagpangaral o yung mga preacher dyan na hindi naniwala na si Hesus ay Diyos. Sabi nila, naniniwala kami sa mga turo ni Hesus, sumusunod kami sa kanyang nais ipagawa dahil alam namin na mula sa Diyos. At ang sabi nila, pero walang mababasa na inamin niya na siya ay Diyos. Pero ngayon, mga kapatid, meron na tayong mababasa at malinaw na merong pag-amin na ginawa dito sa Panginoong Hesus. Ating balikan. Ano yung nakasulat sa John 8? John 8 verse 24. I said therefore unto you, sabi ni Panginoong Hesus yan, that ye shall die in your sins, for if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. So sabi niyan, kung hindi kayo maniniwala na ako siya o yung He, mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Sino yung He? Mabasahin natin sa Isaiah 41 verse 4 sa English version. Ito yung nakasulat, who hath wrote and done it, calling the generations from the beginning, I the Lord first, and with the last, I am He. Siya yung Creator, lumikha ng unang henerasyon, lumikha ng mundo, at natapos na lahat. Siya yung Lord, the first, at sa huli, I am He. So yun yung He, tao yan. Third person singular, He, male. At sino ang umamin yan? Sino ang nagsalita niyan? Sino ang nagpahiwatig na siya yan? Walang iba. Kundi sa John 8:24 na ating binasa kanina, si Panginoong Hesus Kristo. Kaya ngayon, naliwanagan na kayo, mga kapatid. Sa kunting talakayan na ito, sana po may napulot kayong aral at may share nyo sa inyong mga pamilya at mga kaibigan, mga kapatid, upang lalo pang mapagtibay ang kailang mga paniniwala na sa Panginoong Hesus ay Diyos at meron talagang mababasa. Kaya ang Kristo ay Diyos, Creator, dahil merong mababasa, mga kapatid. Kaya kayong dyan na hindi naniwala na si Panginoong Hesus ay Diyos, ngayon dapat magsisi na kayo at sabay-sabay natin pag-aralan ito upang maliwanagan kayo. Dahil ang katotohanan ay siyang magbibigay sa atin ng kalayaan o kaligtasan. Kaya malinaw na may pagpapatunay mula sa banal na aklat na mula mismo sa bibig ni Panginoong Hesus na inamin niya na siya ay Diyos. Kasi sabi niya, for if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Kaya kung sasabihin ng iba na sinusunod nila ang teaching ni Hesus, ng ating Panginoon, dapat ay susundin nila ang sinabi ni Panginoong Hesus
na siya anghi. Kaya si Jesus ay Diyos. Salamat. God bless us all.